Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng kakaibang kwento na susubok sa katatagan ng ating bida. Ang binatang si Apollo na sa kabila ng kapansanan ay naging isang tagapagligtas ng mga tao. Hinarap niya ang hari ng Aswang Kabaw sa tulong ng nakuha niyang tungkod ng tikbalang at ng kanyang naging kaibigang si Teryo. Ano ang matutuklasan niyang lihim sa kanyang totoong pagkatao? Maibabalik kaya niya sa kaharian ng Sinbar ang mga nakatakas na bilanggo? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni Apollo, ang binatang nakakuha sa tungkod ng tikbalang. Abay, gising na! Tanghali na nakailata ka pa rin sa higaan! Buwisit na buhay to, oh! Nakapagsibak na ako ng kahoy, nakapagluto na rin ng almusal, nakapaglinis na ako ng bahay. Tapos ikaw na inutil ka, nakahiga ka pa rin. Dinaig mo pa ang senyorito, ah. Aba, itong nararapat sa'yo. Tsak gising pati ang kaluluwa mong hayop ka. Uy! Chong! Bakit niyo po ako binuhusan ng tubig? Magtatanong ka pa. Sa susunod, mainit na tubig na ang ibubuhos ko sa'yo. Aba, lahat kami nagtatrabaho na. Tapos ikaw nagpapasarap lang sa buhay mo. Aba, mahiyahiya ka naman, pilay ka. Gumawa ka ng paraan nang magkaroon ka naman ng silbi. Pasensya na po kayo, Chong. 2:00 na po kasi ng madaling araw ako nakatulog dahil sa paghahanap ko po kay Teryo. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato pa ang hinanap mo kagabi. Wala ka na nga silbi. Nagpapaabot ka pa ng tanghali sa higaan. Talagang wala kang pakiramdam sa mga kasama mo sa bahay. Pero Chong, dapat po hindi niyo na ako binuhusan ng tubig. Saka bakit po ba kayo nagagalit? Ginising na lang po niyo sana ako. Alam ko naman po na palamunin lang po ako sa bahay na to at alam ko rin po na pilay ako at walang silbi. Pero nagtatrabaho naman po ako para kahit papano po meron po ako maiabot sa inyo. Kaya bakit po kung makapagsalita kayo parang wala akong nagagawang tama? Talagang wala ka nagagawang tama, si Raulo. Ang lintik na to, sumasagot-sagot pa. Hindi ka gumaya sa kuya mo si Paulo. Ayun, nasa bukid na agad. Nagtatrabaho na. Malaki ang tulong sa akin. Ay, nako, Diyos ko. Kung hindi ka lang talaga anak ni Isabel, matagal na kitang itinapon doon sa kakahuyan. Kung hindi rin naman po kayo naging asawa ng nanay ko, hindi ko rin naman po kayo irerespeto bilang isang amay. Ang totoo ko pong tatay, hindi ako sinaktan nun. Ni dulo ng daliri niya, hindi po lumapat sa mukha ko. Pero kayo po na pangalawang asawa lamang ng aking ina ay nagawa niyong saktan ako. Hindi naman po niyo ako totoong anak . Ano sabi mo? Sa susunod na mabanggit-banggit mo pa ang tatay mo sa harapan ko, hindi na ako magtitimpi ng galit para sa'yo. Manghihiram ka talaga ng mukha sa aso. Tandaan mo yan. Ayusin mo ang sarili mo at pastulin mo ang kabayo. Malapit ko na siyang ibenta. May kakausapin na akong bibili sa kabayo mo. At saka kung may bibili lang din ng tao, matagal na rin kitang ibinenta. Hindi niyo po gagawin yan. Ako po may-ari sa kabayong yun At hindi niyo po siya maibibenta sa iba. Wala po kayong karapatan sa alaga ko. Lintik na yan. Magmula na mapunta kayo mag-iina sa pamamahay ko, may karapatan na rin ako sa mga buhay nyo. Pati sa kabayo mo, Apollo. Dahil ako nagpapakain sa inyo lahat. Wala ka na magagawa. Nakahanap na ako ng bibili sa kanya. Hindi ako makakapayag. Siya na lamang nagmamalasakit sa akin. At alaala ko pa siya sa akin na matay na ama. Sinabing wag mo nang mabanggit-banggit ang tatay mo sa harapan ko . Talaga bang gusto mo masaktan, ha? Bakit po ba? Umaasa po ba kayo mapapalitan niyo ang pwesto ni tatay sa puso ni nanay? Nagkakamali ka. Dahil hindi ka marunong magmahal. Hindi ko nga po alam kung saan ka nang galing . Bigla na lamang kayo nagpakita sa bahay. 3 araw pagkatapos ng libing ng aking ama. Bantay sa lakay kayo, Chong! Dala ng matinding bugso ng damdamin, ang nakatayong si Mang Ben ay inilang hakbang lang ang paglapit sa binata. Piniga nito ng kamay ang bibig ni Apollo hanggang sa dumugo yun. Kitang-kita ni Apollo ang panlilisik ng mga mata ni Mang Ben habang titig na titig ito sa kanya. Naramdaman niya ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang pisngi. Mabilis niyang nahawakan ang malakas nitong kamay at pilit niya yung tinatanggal. Kaya lang,
ay walang nagawa ang pagpupumiglas niya. Isang pagbabanta ang binitiwan nito. Sa susunod na hindi ka makinig sa akin, papatayin ko nanay mo sa harapan mo mismo. Naiintindihan mo? Sabay bitaw sa kanyang pisngi at layo sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang bibig, pero matapang niyang sinalubong ang tingin nito. Hindi niyo magagawang saktan ng nanay ko dahil ako mismo ang papatay sa inyo pag ginawa niyo yun. Tandaan mo yan. Ano magagawa ng isang pilay na kagaya mo? Ni pagtayo nga sa iyong mga paa ay hindi mo magawa ng maayos. Kailangan mo pa ng saklay na kahoy para lamang may umalalay sa iyong pagtayo. Sayang, dapat 2 paa na napilay sa iyo para tuluyan ka nang nawala na silbi. Alam mo bang ang ginagawa ko sa mga taong kumukontra sa mga gusto ko? Pinapatay ko at dinadala ko sa isang lugar na walang makakatulong. Hinahayaan kong mamatay. Wala pong silbi ang pagbabantaan niyong yan, Mang Ben. Hindi ako natatakot dahil sanay na ako mag-isa. Huwag niyo lang susubukan saktan ng nanay ko dahil pinapangako ko sa inyo, pagsisisihan niyo ang gagawin niyo. Tama na, Satsat. Tumayo ka na dyan at magtrabaho ka na. Pastulin mo ang kabayo mo nang malaki ang ibayad nila sa akin. Isang malakas na paghalakhak ang narinig ni Apollo nang tumalikod sa kanya si Mang Ben. Galit na galit siyang nakatingin sa papalayong amain, habang ang kanyang kamao ay nakuyom niya na para dito niya ibinubunton ang galit niya para sa lalaki. Dahan-dahan siyang tumayo. Inabot niya ang kanyang nag-iisang saklay na nakasandal sa dingding na gawa sa kawayang sawali. Tumutulo pa ang tubig sa kanyang banig na gawa naman sa abaka, habang ang kanyang kumot ay nabasa na rin dahil sa isang timbang tubig na ibinuhos sa kanya. 5 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Natatandaan pa niya, kasama niya ang kanyang ama sa gubat habang nagpuputol ng kahoy ng nara. Yun ang trabaho ng kanyang ama, ang magputol ng malalaking puno sa gubat sa legal na pamamaraan. Kaya lang, dahil sa kagustuhan niya na sumama sa kanyang ama, napilitan itong isama siya. Hindi sinasadyang inatake sila ng mababangis na hayop sa gubat, at dahil bata pa siya noon, nadaganan siya ng mga kahoy kaya napilay ang isa niyang paa. Sa kasamaang palad, iniligtas siya ng kanyang ama kaya ito ang nabagsakan ng malaking kahoy na nara. Halos hindi makilala ang kanyang amang si Mang Soren nang matagpuan ng mga rescuer dahil nadurog ang katawan nito sa lakas ng pagkakabagsak ng katawan ng puno ng nara. At nakita nga niya ang kabayong si Terio na nakahiga rin sa kanyang tabi. May sugat din ito sa binti at inakala ng mga tao ay alaga yon ni Mang Soren. Magmula ng araw na yon ay palagi niyang nakakasama ang kulay itim na kabayo, pero lumayo rin ang loob ng kanyang kuya Paulo sa kanya. Palagi siya nitong inaasar at kung minsan ay sinasaktan siya. Pakiramdam niya ay sa kanya isinisisi ng kanyang kapatid ang pagkawala ng kanilang ama. Sa lahat ng mga nangyari, siya ang pinaka naaapektuhan dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin siya sa pagsisisi na sana ay siya na lamang ang namatay. Pati na ang bigat sa kanyang dibdib sa isang lihim na sama ng loob niya sa kanyang kapatid. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig. Umagos ang kanyang mga luwa sa pisngi at pinupukpok ng kamay ang kanyang kanang paa na hindi na nakakalakad. Inutil! 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 Wala kang silbi! Wala kang silbi! Pinatay ko si tatay! Pinatay ko siya! Dahil sa paa ko! Dahil sa buwisit na paa na to! Dahil sumama ako ng araw na yon! Kung hindi ko ginawa yon, baka buhay pa sana si tatay. Yun ang eksenang nadatnan ni Aling Sabel. Gulat na gulat itong napatingin sa nakaupong si Apollo habang walang tigil na sinasaktan ang sarili.
Mabilis itong lumapit sa kanya at pinigilan ang kanyang kamay. Anak! Anak, ano ka ba? Itigil mo yan! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang paa mo? Bitiwan niyo po, Nay! Pabayaan niyo ako! Hindi po ba tinutil ako? Walang silbi? Bakit buhay pa ako? Bakit hinayaan ng Diyos na si tatay ang mamatay at hindi ako? Wala sana ako sa kalagayan ko ngayon, Nay. Gusto ko na pong mamatay. Pagod na po ako sa buhay ko. Tama na, anak. Huwag mong sabihin yan. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ba basang-basang damit mo? Sinaktan ka na naman ba ni Ben? Kung sabihin ko po sa inyong binuhusan niya ako ng tubig kanina, maniniwala po ba kayo? Hihiwalayan niyo na po ba walang yang yun, Nay? Anak, hindi madali ang sinasabi mo. Bakit ka ba nagagalit sa tiyo mo? Mabuti siyang tao. Inaalagaan niya tayo. Nay, masama po siyang tao. Hindi ka niya mahal. Papatayin ka niya. Papatayin niya po tayo. Iwanan niyo na po siya, Nay. Maniwala kayo sa akin. Hindi mo naiintindihan, anak. Hindi ko magagawang iwan ang tiyong mo. Hindi ko kayo kayang buhayin. Nay, nakikiusap ako. Mabubuhay po tayo kahit wala siya. Kaya po natin. Malaki na po kami, Nay. Kaya na nating mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Sige na, Nay. Hirap na ako dito, Nay. Huwag kang panghinaan ng loob, anak. Umaasa pa rin ako magbabago si Ben at matatanggap mo rin siya. Hindi natin siya pwedeng iwan. Lalo ka na. Paano na tayo mabubuhay nito? Nay, bakit po siya ang ipinalit niyo kay tatay? Kaya nga po nagsisisi na ako kung bakit namatay pa ang aking ama. Sana ako na lang ang namatay. Umigil ka, Apollo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ba? Mas dapat mong pahalagahan ang buhay mo dahil ibinuwis ang iyong ama ang kanyang buhay para mailigtas ka. Wala na po, Nay. Wala na akong pag-asa. Wala akong silbi. Bakit pa ako nabubuhay? Anong silbi ko sa mundo? Maging si Aling Sabel ay walang maisagot sa tanong ng anak. Hindi nito alam kung paanong mababawasan ang paghihirap ng kalooban ni Apollo. Kaya't nahaplos na lamang ng ginang ang buhok ng anak at niyakap ng maigpit. Nang maramdaman ni Apollo ang init ng yakap ng ina, ay bigla siyang napahagulgol ng iyak. Bumalik sa kanya ang sakit nang mawala ang kanyang ama. May dahilan, anak. May dahilan kung bakit hinayaan ka ng Diyos na mabuhay. Patawarin mo si nanay kung wala man lang akong nagawa para sa iyo. Wala man lang akong nagawa kung paano mababawasan ang bigat sa dibdib mo, anak. Hindi mo kasalanan ang pagkamatay ni Soren. Siya ang pumili ng kapalaran niya para iligtas ang buhay mo, anak. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo dahil walang may gustong mamatay siya. Aksidente ang mangyaring yun. Saka bumitaw si Aling Sabel sa pagkakayakap nito sa kumalma na si Apollo. Muling pinagmasdan nito ang mukha ni Apollo at nagsalita. Sige na, anak. Pumunta ka na ulit sa gubat kasama si Teryo. Pastulin mo siya hanggang sa makalimutan mo ulit ang sakit. Libangin mo ang sarili mo, anak. Alam mo bang masakit din sa akin nang makita kang nagkakaganyan? 13 taon nang nakakalipas. Kalimutan mo na, anak, ang mga nangyari. Nay, paano ko pong kalilimutan si tatay? Araw-araw ko pong nakikita ang balikong paa. 18 taong gulang na po ako, pero ang paa ko, hindi kagaya sa kabila kong paa. Para po akong araw-araw na pinaparusahan. Magagawa mo rin yun, anak. Makakalimutan mo rin ang tatay mo. Umiwas ka muna kay Ben nang hindi kanya palaging sinasaktan. Gayahin mo ang Kuya Paulo mo.
Malapit silang dalawa sa isa't isa kasi sinusunod niyan lahat ng gusto ng Tiyo Ben mo. Matatanggap mo rin siya na siya na ang bago kong asawa at bagong ama mo. Sa isip ni Apollo ay hindi mangyayari ang sinasabi ng kanyang ina tungkol sa pagtanggap niya kay Mang Ben. Sa una pa lang ng pagkikita nila at pagtira nito sa bahay nila dati, mabigat na ang loob niya sa pangalawang asawa ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang 3 araw lang ang lumipas ay nagawa na kagad ng kanyang ina na maghanap ng bagong asawa. Pero hindi niya magawang magalit sa kanyang ina. Sa lalaki siya nagagalit dahil pakiramdam niya sinamantala ni Mang Ben ang kahinaan ng kanyang ina. Nang umalis na ang kanyang ina sa loob ng kanyang silid, ay mabilis din siyang nagpalit ng damit. Naregalo pa sa kanya ni Aling Sabel nang siya ay binigyan ng parangal noon sa pabilisan ng pagtakbo kalaban ang mga katulad niyang pilay. Marami ang natuwa sa determinasyong ipinakita niya, habang marami naman ang nagalit dahil ginagawa raw katatawanan ang kanilang mga kapansanan. Pero para kay Apollo, yun lang ang nagawa niyang tama para sa sarili niya dahil nagkaroon siya ng karangalan sa pagtakbo sa kabila ng kanyang kalagayan. Nang matapos sa pagbibihis at paghahanda sa paglalakad, ay lumabas na siya ng kanilang bahay na gawa sa purong sawali ng kawayan, habang ang bubong naman ay gawa sa dahon ng anahaw. Ilang minuto ang kanyang ginugol sa paglalakad para makarating sa kinaroroonan ng kanyang alagang kabayo. Si Teryo, mula sa kanyang kinatatayuan, ay nakita niyang abala ito sa pagsabsab ng mga damong bag-angan o damon ligaw. Tumigil ito sa pagkain nang makita siyang kumakaway rito. Naupo siya sa paborito niyang upuan na putol na sanga ng puno ng mangga. Lumapit sa kanya ang kabayo habang may damo pang natitira sa bibig nito. O bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang nasabong ka na naman ang tatay-tatayan mo ha. Talagang kabisado mo ng ugali ko, no, Teryo? Tama ka. Sinaktan niya ako sa pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig sa higaan ko. Matagal na hindi nakapagsalita si Teryo dahil sa sumbong ni Apollo. Si Teryo ay isang kulay itim na kabayo na mas mataas pa kay Apollo. Matikas ang katawan nito at maliksing kumikilos. Dahil madalas siya noong mag-isa, kaya ang kabayo ang kanyang palaging nakakausap. Sa matagal na panahon na nilang magkasama, kabisado niya ang bawat galaw ng bibig nito na parabang tumutugma yun sa kung ano ang iniisip niya. Si Teryo lang ang nakakaunawa sa kanya. Kaya naman, mahal na mahal niya ang kabayo at itinuring niya na yung parang isang ama. Talagang walang iya ang lalaking yun. Pati ba naman ikaw pinapatulan? Ano nga pala ang plano mo ngayon, Apollo? Ano pa? Di magpapalipas ng sama ng loob. Gabi na ulit uuwi. Teka, saan ka ba nang galing kagabi At pinaghanap mo pa ako. Napuyat tuloy ako sa paghahanap sa iyo May hinahanap lang ako magandang lugar na pagtatambayan natin. Naawa na ako sa iyo dahil palagi ka na lamang malungkot. Parang ako ang nasasaktan sa nangyayari sa iyo Pakiramdam ko, kasalanan ko rin kung bakit namatay ang tatay mo. Kasalanan? Tumatanggap ba ng kasalanan ng isang kabayo? Wala ka namang kasalanan sa nangyari yun, ano ka ba? Ang totoo niyan, ako ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Mabuti naman at alam mo. Magkasabay pa silang napalingon sa likuran nang marinig nila ang boses ni Paulo, kasama ang mga kaibigan nito na pumalibot sa kanilang kinatatayuan. Mga nakangisi ang mga ito at kung umasta ang kanyang kapatid ay para siyang ibang tao. Ang 4 na lalaking kasama nito na may dalang karet o panggapas ng palay ay umaaligid sa kanya na parabang naghahamon ng away. Napatayo siya at humarap sa kapatid. Kuya,
Huwag mo nga ako matawag-tawag na kuya. Dahil hindi kita kapatid. Pinagtataasan ako ng balahibo sa katawan kapag naririnig ko ang pagtawag mo sa akin na kuya. Alam mo bang, para sa akin, patay na rin ang kapatid ko. Inilibing na siya, kasama ni tatay. Apollo, huwag mong pansinin ang sinasabi ng kapatid mo. Ang totoo ay mahal ka ng kapatid mo. Hindi totoo yan, Teryo. Hindi ako mahal ng kapatid ko. Ano? Ano sabi mo? Kausap mo na naman ang kabayong to, no? Umiral na naman ang pagiging siraulo mo. Hindi kita masisisi, kuya. Kung magalit ka sa akin. Pero alam mo, yun nga rin ang iniisip ko eh. Sana ako na lang talaga ang namatay. At hindi si tatay. Sus! Kunwari ka pang hindi alam ang totoong nangyari. Talaga namang ikaw ang dahilan kung bakit namatay si tatay eh. Dahil iniligtas ka niya. Kayong dalawa ng kabayo mo. Magsama kayo. Hindi na sana ako dadaan dito dahil kumukulo lang ang dugo ko sa tuwing nakikita kita. Kaya lang hindi ko matiis eh. Gusto kong araw-araw na makitang nasasaktan ka. Dahil kulang pa yan sa lahat ng hirap ng dinanas ko. Magmula nang mamatay si tatay. Kuya, ama ko rin ang namatay. Tatay ko rin siya. Kaya kung nasasaktan ka, mas nasaktan ako. Dahil ako naging dahilan kung bakit nawala si tatay. Hindi lang ikaw ang dahilan, Apollo. Isaksak mo dyan sa isip mo na kasalanan mo ang lahat. Kasalanan mo kung bakit namatay si tatay. Sana, ikaw na lang ang namatay. Tila kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib ang mga sinabing yon ng kanyang kuya Paulo. Bakas sa mga mata nito ang galit at takma pa sanang susuntukin siya nito sa muka. Mabuti na lamang at mabilis na iniharang ni Teryo ang katawan nito sa kapatid. Si Teryo ang madalas na sumasalo sa pananakit ng kanyang kapatid, kaya ang suntok sanang tatama sa kanyang muka ay sa tagiliran ng kabayo tumama. Nabawi ni Paulo ang sariling kamao at napamura dahil sa sakit. Dahil sa inis ay sinipa pa nito ang paa ng kabayo na hindi naman natinag at hindi umalis sa kanyang harapan para protektahan siya mula sa kanyang kuya. Subukan mo lang na umuwi sa bahay at babasagin ko talaga ang pagmumukha mo. Magsama kayo ng kabayo mo. Tutal ilang araw na lang naman ang titiisin ko. Hindi ko na makikita ang hayop na kabayong yan dahil malapit na siyang maibenta. Kung ganun, ikaw ang nagsabi kay Chong na ibenta ang kabayo ko? Kabayo. Kay tatayan. Kaya may karapatan din ako sa kabayong yan. Pag-aatian namin ni Chong Ben ang perang kikitain sa pagbebenta ng kabayong yan. At hindi ka namin hahatian. Hindi ako makakapayag. Hindi kayo magtatagumpay sa pagbebenta nyo kay Teryo. Wala kayong mapapakinabangan sa kanya. Bakit? May magagawa ka ba para pigilan si Tiyo na ibenta ang kabayo na yan? Hindi na ikaw ang may-ari sa kanya, Apollo. Magmula nang tumira tayo sa bahay ni Tiyo Ben, siya na ang bagong amo ng kabayong yan. Ang lakas ng loob nito magsalita. Palamunin ka lang naman. Oo na. Palamunin akong palamunin. Walang silbi at inutil. Oo. Ako ang pinakamasamang anak at pinakamasamang kapatid. Matatanggap ko lahat ng pananakit nyo sa akin. Pero ang ibenta nyo si Teryo, hindi ko yung papayagang mangyari. Tama na, Apollo. Wala naman silang magagawa. Hindi sila magtatagumpay sa pagbebenta sa akin. Huwag ka nang sumagot sa kanya para hindi kanya nasaktan. Saka lang natigilan si Apollo at nangihinang napaupo sa putol na sanga ng mangga habang yakap ang kanyang saklay. Hindi niya tinignan ang kapatid. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Habang ang mga kaibigan naman ng kanyang kuya ay tila masaya pa sa nangyayari sa kanya. Inuutusan pa ng mga ito na bugbugin si Apollo. Kung hindi lang iniangat ni Teryo ang unaang paa nito, ay hindi lalayo ang mga kasama ni Paulo. Kaya napaatras ng hakbang si Paulo at hawak ang kamay na umalis sa kinatatayuan nito. Naglakad itong papalayo sa kanila. Bago ito tuluyang sumama sa mga kaibigan, ay tinignan pa siya nito ng masama na tila ba
Nagmabanta ang mga mata. Hindi mo na kailangan dibdibin ang mga sinabi ng iyong kapatid. Maswerte ka kumpara sa kanilang lahat dahil busilak ang kalooban mo. Teka, gusto mo bang sumama sa akin sa lugar na pinuntahan ko kagabi? Saan ba yun? Basta, sorpresa ko yun sa'yo. At sabi ko kapag masama na naman ang loob mo, dadalhin kita sa lugar na yun. Dito man lang makaganti ako ng utang na loob sa pagkakaligtas ng iyong ama sa akin. Pambihira naman, oh. Para ka na talagang tao mag-isip, ah. Kung minsan naiisip ko na baka nasisiraan na talaga ako ng ulo, dahil naiintindihan kita at nakakausap. Kahit hindi ka naman totoong nagsasalita. Ay, ewan ko ba sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit nalalaman ko kung anong iniisip mo. Aba, syempre. Matagal na tayo magkasama. Simula ng bata ka, ako na ang kausap mo, hindi ba? Kabisado mo lang ang mga galaw ko. Kaya mo naiintindihan kung ano ang ibig kong sabihin. Sige na, sumakay ka na sa likod ko. Sandali at luluhod lang ako para mas mabilis kang makasampa sa likod ko. Paano naman itong saklay ko? Dalhin mo na yan. Mag-iingat naman ako sa paghakbang para hindi ka mahulog. Ganun nga ang ginawa ni Teryo sa harapan ni Apollo. Ibinaba nito ang katawan para makasampa siya sa likod ng kaibigang kabayo. Nagsimula itong maglakad at nag-usap habang tinatahak ang daan, papasok sa kagubatan. Alam mo bang meron akong alam tungkol sa mga mahika? Mukhang gumagaling na ang kakayahan mong manlibang ng tao katulad ko, Teryo. Ano ba tungkol sa mahika? Mahika o kapangyarihan, kakayahang tataglayin ng magkakamit ng agimat, butya at kung ano-anong mga bagay na kinakapitan ng malakas na kapangyarihan. Pero ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat ay ang tungkod ng isang tikbalang. Aba. Mukhang magandang ikikwento mo sa akin, ah. Ano ang tungkol sa tungkod ng tikbalang, Teryo? Merong isang engkantadong tikbalang ang isinumpa dahil sa panggugulo niya noon sa mga tao. Isang malakas na diwata ang sumumpa sa kanya. Siya ang makapangyarihang diwata na nagbabantay sa tubig. Si Diwatang Agwada. Uy, ang ganda naman ng pangalan ng diwata. Diwatang Agwada. Tama ka. Pero maganda rin ang kalooban ni Diwatang Agwada. Sayang lang at katulad ng tikbalang ay isinumpa rin ng diwatang ito ng kalikasan dahil sa isang mabigat na kasalanan. Grabe, isinumpa niya yung tikbalang. Pagkatapos ang diwata naman, isinumpa ng kalikasan. Uy, paano naman nangyari yun? Ganito kasi yun, Apollo. Makinig kang mabuti. Ang tikbalang ay masama ang ugali. Mapagsamantala sa hayop, lalo na sa mga kabayo. Ayaw ng tikbalang na ito na nakakakita ng mga kabayo. Ayaw niya rin makakita ng mga tao at mahilig manggulo sa mga tao. Bilang parusa, ang tikbalang ay inalisan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkuha ng makapangyarihan nitong tungkod. Ibinigay yon sa mga tagapagbantay ng lagusan ng engkanto na isang taong alupihan para paslangin ang sino mang magtatangkang kumuha sa tungkod na yon. Anong koneksyon ng tungkod sa diwata? Bakit siya naparusahan? Nakalimutan ng diwata na ang tikbalang ay tagapagbantay sa mga bilanggong isinumpa o bantay sa kulungan ng mga engkantong isinumpa ng kalikasan. Kung ganun, nang mawala sa tikbalang ang tungkod, nakalaya naman ang mga isinumpang engkanto at nakalabas sa lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Kaya dahil dun, pinarusahan ng diwata.
Pambihira naman yung kwento mo. Parang totoong-totoo ah. Totoo nga at hindi ito isang katang-isip lamang na kwento ng mga tao. Gusto kong tulungan ka para magkaroon ka ng paa. Tumigil ka na nga, Teryo. Parang napaka-imposible naman yung sinasabi mo eh. Paano naman ako magkakaroon ng paa? Halos madurog ang buto sa binti ko. Yung diwata na nga lang ang ikwento mo. Paano ba siya naparusahan? Nawala rin ang kanyang kapangyarihan at ipinitapon siya sa mundo ng mga tao. Kaya nga itong tikbalang na isinumpa, sinundan niya ang diwata para bawiin ito ang sumpa. Nalaman kasi ng tikbalang na ang tungkod ay nandito sa mundo ng mga tao at nanganganib na makuha ng pinuno ng mga engkantadong isinumpa. Sila ang mga aswang na kung tawagin ay kabaw. Ay, ayoko ng mga aswang-aswang na yan. Pambihira, ang husay mong gumawa ng kwento ah. Sa kabila ng pag-iiwas ni Apollo sa kanilang usapan ni Teryo, ay hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala. Paano kung may totoongan nila lang na nakapasok na sa kanilang mundo? Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan. Parang totoo kasi ang sinasabi sa kanya ni Teryo. Tumututol lang ang isip niya dahil imposible ang mga bagay na sinasabi nito. Maniniwala lang siya kapag siya na mismo ang makakakita sa mga nilalang na binanggit ni Teryo. Nararamdaman kong naguguluhan ka na, Apollo, dahil alam kong naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Ano bang pinagsasasabi mo, Teryo? Kinikilabutan na nga ako sa mga pinagsasasabi mo eh. Ang gusto ko, dahan-dahang ipagtapat sa iyo ang aking totoong pagkatao. Dahil mabigat na ang dibdib ko sa pagtatago sa iyo ng buong katotohanan. Tumigil si Teryo sa gitna ng damuhan at iniluhod ang unahang paa nito. Bumaba si Apollo mula sa likod nito at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakaawang ang kanyang bibig sa nakikitang itsura ng lugar na pinagdalhan sa kanya ni Teryo. Teryo, nasan tayo? Ito na ang lugar ng Sinbar, ang mundo ng mga tikbalang at mga diwatang nangangalaga sa kalikasan. Hoy Teryo, tumigil ka ah. Hindi magandang biro to. Ito ang sinasabi kong lugar na matagal ko nang hinahanap at ngayon ko na ulit natagpuan. Pagmasdan mo ang paligid, hindi ba't kakaiba? Tama si Teryo, dahil ang simoy ng hangin ay sariwa at mabango. Nagmumula yon sa malalaking bulaklak ng iba't ibang klaseng halaman. Maging ang matatayog na puno sa palibot ng damuhan ay merong nakakapit na mga orkidyas. Sa mga sanga naman ay maraming mga ibon na may iba't ibang kulay ang nakadapo. Ang paru-paro na lumilipad sa mga daon ng mga halaman at dumadapo sa bulaklak ay sapat na para masabi niya sa kanyang sarili na nasa ibang lugar talaga siya. Ito ang lagusan ng Sinbar. Hindi ako tuluyang makapasok dahil wala akong kakayahang makalampas sa makapangyarihang pintuan. Isa na akong ganap na kabayo ngayon. Kung ganun, ikaw yung tikbalang na naparusahan? Tikbalang ang totoo mong pangalan? Oo, patawarin mo ko, Apollo. Idinaan ko lang sa kwento para hindi ka matakot sa akin. Naging masama akong engkanto. Mapagmataas sa mga kapwa ko, mayabang at nanggugulo sa mga tao. Mga bagay na sobra kong pinagsisisihan. Pati ang diwatang sumumpa sa akin ay idinamay ko pa. Wala naman siyang kasalanan, pero dahil sa pagkakamali ko, pati siya ay nadamay. Teka, sandali lang Teryo, sandali lang. Naguguluhan ako sa iyo eh. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo sa akin. Apollo, tulungan mo ko mabawi sa taong alupihan ang tungkod ko para maibalik sa mundo namin ang mga nakatakas na bilanggo. Ngayon lang nagiging malinaw sa akin ang lahat.
kung bakit sa isip ko ay nagsasalita ka at nakakausap kita. Talagang nagsasalita ako, Apollo. Ngunit ikaw lang ang nakakarinig at nakakaintindi sa akin. Ano? Pero bakit ganyan ang boses mo? Ano yun? Paano nangyari? Dahil kasama sa sumpa ang pagbabago sa boses ko. Kapag nakabalik na ako sa pagiging tikbalang, sa mundo namin, halos magkasing edad lamang tayo. Pero, bakit ako, Teryo? Bakit ako ang kailangan mong lapitan? Anong magagawa ng isang tulad kong pilay? Hindi ako sigurado kung bakit nagagawa mong marinig ang boses ko. Pero ang alam ko, mabuti kang tao, Apollo, at alam kong matutulungan mo ko. Ang totoo niyan hindi lang basta aksidente ang nangyari sa iyong ama at sa pagkapilay ng iyong paa. Kaya madalas kong sinasabi na kasalanan ko mang nangyari sa inyo dahil nandun din ako nang mamatay ang iyong ama na si Soren. Ligtas na sana kayo, pero bumalik pa siya para tulungan ako. Tinanggal niya ang pagkakadagan ng kahoy sa katawan ko at sa kasamaang palad. Siya naman ang binagsakan ng kahoy na inalis sa aking katawan dahil inatake na ito ng mga aswang na kabaw. Diyos ko, totoo ba yung sinasabi mo, Teryo? Sadyang pinatay ng hari ng aswang ang iyong ama. Nagkataon lamang na nandun din ako. Imbis na iligtas niya ang kanyang sarili, tinulungan niya ako. Kaya ipinangako ko sa kanya na aalagaan kita at susubaybayan sa lahat ng oras. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Kung totoo nga na pinatay ang aking ama ng mga aswang na kabaw, bakit nila yung gagawin? Sa ngayon, ay hindi pa nagiging malinaw sa akin kung bakit nangyari yun, Apollo. Kailangan ko ang tulong mo bago pa mahuli ang lahat. Sa matagal na pamamalagi nila sa mundo ng mga tao, paniguradong nakahanap na rin sila ng mga bagong kakampi at gagawin nilang mga aswang ang mga tao rito, lalo na kapag natagpuan ang hari ng aswang, si Diwatang Agwada. Anong mangyayari kapag nagkita sila, Teryo? Hihigupin ng tungkod ng hari ng aswang ang kapangyarihan ni Diwatang Agwada para mas lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Pero magagawa lang niya yon kapag bumalik na ang kapangyarihan ng Diwata. Balak niyang ubusin ang lahi ng mga engkanto at tikbalang. Teryo, sabihin mo, paano kitang matutulungan? Dadalhin kita sa lugar na yon. Kailangan makuha ang tungkod bago pa tayo maunahan ng mga kabaw. Kapag ba nakuha ko ang tungkod, magbabalik na din ang kapangyarihan ni Diwatang Agwada at matatalo niyo ang puwersa ng kasamaan? Hindi na ako ang lalaban sa kanila, kundi ikaw, Apollo. Ikaw na ang kikilalanin ng tungkod at babalik lang ako sa dati ko kapag natalo mo na ang hari. Ay, nako. Mabibigo lamang tayo kapag ako ang aasahan mo, Teryo. Tignan mo naman ang kalagayan ko. Pero dahil nalaman kong pinatay niya ang aking ama, nararapat lamang nalabanan ko siya. Si Haring Solomon ang engkantadong may taglay ng kapangyarihang apoy. Ako ang tikbalang na may kapangyarihan naman ng hangin at si Diwatang Agwada ang nagtataglay ng kapangyarihan ng tubig. Magagawa mo maglakad kapag napunta na sa kamay mo ang kapangyarihan ng tungkod. Hanggang ngayon, Teryo, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyayari sa akin to. Ang dapat na paghandaan natin ay kung paano mong makukuha ang tungkod. Mapanganib ang nilalang na nagbabantay sa mga isinumpang kapangyarihan. Kaya nag-aalala ko para sa'yo. Kaya natin to, Teryo. Gusto ko makatulong sa'yo para mabigyan na rin ng hustisya ang nangyari sa aking ama. Tandaan mong ang sobrang galit ay magdadala sa'yo sa kapahamakan. Pigilan mong nararamdaman mong galit. Sa halip, ipagdasal natin sa Diyos na may kapal
na sana ay magtagumpay tayo sa pagkuha ng tungkod sa taong alupihan. Halika, sumakay ka na sa likod ko. Saan tayo pupunta, Teryo? Sa bahay ng taong alupihan kung saan doon nakatago ang aking tungkod. Handa ka na bang kunin yon? Pero, Teryo, wala man lang tayong dalang armas o sandata na maipanlalaban sa kanya. Ang saklay mo, Apollo, anong ginagawa niyan? May magagawa rin yan para labanan ng tagapagbantay. Hindi naman natin siya papatayin eh. Ang kailangan lang ay matakasan natin siya at hindi niya tayo mapigilang lumapit sa tungkod ko. Pero kapag nasa harapan ka na ng mahiwagang tungkod, kailangan mong pumasa sa pagsubok na ibibigay niya sa'yo. Pagsubok? Paano kung hindi ko matakasan ng taong alupihan? Ikaw ang papatayin niya at gagawing kanyang pagkain. Sandali lang, Teryo. Parang may mali naman yata sa patakaran sa pagkuha ng tungkod na yun. Wala akong laban dun. Ayoko na. Hindi bali na lang. Hindi na ako sasakay sa likod mo. Huwag ka nang magdalawang isip sa pagkuha ng tungkod. Alalahanin mong sa tungkod na kasalalay ang buhay ng mga tao. Magkakaroon ka rin ng pagkakataong makalakad ulit. Ayaw mo bang muling makalakad? Ay, nako. Ang kulit. Para mo na rin sinasabing wala akong pagpipilian at wala akong karapatang umatras. Ganun na nga. Dahil ang sino mang may kakayahang marinig ang boses ko ang nakatakdang makabawi sa aking tungkod. Wala na ngang nagawa si Apollo, kundi ang bumuntong hininga habang nakatingin sa nakaluhod na si Teryo. Hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang mailigtas ang mga tao. Saktong pagsakay ni Apollo, ang pag-angat naman ng mga paa sa unahan ni Teryo. Sunod-sunod ang paghalinghing nito. Teryo, sandali. Gusto mo ba akong ihulog? Bakit ka ba bigla nagkakaganyan? Nararamdaman kong may banta ng panganib sa paligid. Kumapit kang mabuti, Apollo. Kailangan nating makalayo sa lagusan ng Sinbar. Ano? Saan ako kakapit dito? Laki-laki ng katawan mo, wala ka pang tali. Hala, oo nga. Pambihira, bakit hindi ko napansin na nawala ang tali mo sa leeg? Sadya kong inalis para malaya akong makagalaw. Sige na, yumakap ka mabuti sa leeg ko at kumapit ka sa buntot ko. Teka, paano saklay ko kung dalawang kamay ang hawak ko? Oo nga no, hindi mo pwedeng iwan ang saklay mo dahil may maitutulong din yan laban sa taong alupihan. Sa leeg mo na lang ako kakapit, sige na. Kung nararamdaman mong may mga nilalang sa paligid, bilisan mo nang tumakbo, dali! Hindi na nakapagsalita si Apollo nang biglang sumibad sa pagtakbo si Teryo. Hindi siya makapaniwalang mabilis tumakbo si Teryo dahil nasanay siyang dahan-dahan lang ito sa pagtakbo. Tila nararamdaman niya ang takot sa bawat paghalinghing ng kabayo. Diretso lamang ito sa pagtahak sa daan habang ang malakas na hampas ng hangin sa mukha ni Apollo ay nakakaramdam siya ng konting hapdi. Hindi niya na narinig na nagsalita si Teryo. Ang narinig na lamang niya ay ang malalim nitong paghinga, pati na ang ingay ng pagtama ng paa nito sa lupa. Maya-maya pa ay naisip niyang lumingon sa kanyang hulihan dahil bigla niyang narinig ang maraming yabag ng mga paa na sumusunod sa kanila. Halos manlaki ang mga mata ni Apollo nang makita ang mga nakasunod na kalabaw. Taong kalabaw na ang itsura ay sa tikbalang din. Ilan tinutukoy kong mga kabaw? Taong kalabaw na may lahing tikbalang dahil mga kauri ko sila na isinumpa dahil masasama silang nilalang. Diyos ko, para sila mga demonyong aswang na umahabol sa atin. Ang kanilang mga ulo ay sa kalabaw na panay ang singa ng kulay itim na usok mula sa kanilang ilong. Nakakatakot ang kanilang mga itsura, Teryo, habang ang leeg hanggang bewang ay sa tao. At ang nakakakilabot sa kanilang anyo, kalahating kalabaw din ang katawan nila. Pero, bakit ba nila tayo hinahabol? Dahil naaamoy nila ako. Alam nilang taga-Sigbar din ako. Papatayin nila ako. Kaya kumapit ka ng mahigpit. Kailangan nating makalayo sa kanila. Sa bilis ng takbo ng kabayo, ay tila hindi na nararamdaman ni Apollo
na lumalapat pa ang paa nito sa lupa. Para na silang nakalutang sa hangin habang ang kanilang mga buhok ay nililipad ng hampas ng hangin. Mas hinigpitan ni Apollo ang pagkakakapit niya sa leeg ni Teryo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil halos wala na siyang makita. Kahit may araw pa ng mga oras na yun, hindi niya alam kung paanong nakakatagal ang mga kabaw sa sikat ng araw. Teka! Teryo! Akala ko ba ang aswang ay sa gabi lang umaatake? Bakit ganun? Hindi sila mga ordinaryong aswang dahil ang mga balat nila ay kasing kapal din ang balat ng kalabaw na hindi basta-basta tinatabla ng kahit na anong talim o init ng sikat ng araw. Tanging ang tungkod ko lang ang makakapatay sa kanila. Ngayong nakilala ka na nila, kasama ka na sa mga nilalang nahahabulin nila para patayin at gawing pagkain. Habol ang hininga ng kabayo na muling ipinagpatuloy ang pagtakbo nito hanggang sa nakarating na sila sa kakahuyan. Malayo na sila sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Saglit na nagpahinga sa lilim ng puno si Teryo, habang si Apollo naman ay nasa likod pa rin ito. Teryo, nasa na ba tayo? Malapit na tayo sa kuweba, sa kinaroroonan ng aking tungkod. Mabuti na lang, nagawa natin sila matakasan, Teryo. Mas matatakot ka kapag ang hari nila ang nakaharap mo. Mabuti na lang, hindi nila kasama si Haring Solomon. Paano mo nalaman na hindi nila kasama ang hari? Dahil siya lang ang may hawak ng makapangyarihang tungkod ng mga kabaw. Ginawa silang mga aswang dahil sa kanilang maitim na mga budhi. Iginala ni Apollo ang kanyang paningin sa paligid. Wala na siyang naririnig na yabag ng mga paa ng taong kalabaw. Naramdaman niyang humakbang si Teryo at tinahak ang daan paakyat sa bundok. Tumambad sa kanilang paningin ang maliit na butas ng pintuan ng yungib na kasya lamang ang isang tao. Kaya alam ni Apollo na hindi na siya masasamahan ni Teryo sa loob ng kuweba. Hinawi niya ang nakalaylay na damong ligaw sa pintuan. Saka muling hinarap ang nag-aalalang si Teryo. Apollo, mag-iingat ka sa pagpasok mo. Paano ko mahahanap ang tungkod mo? Kung nagagawa mong kausapin ako, magagawa mo ring makita ang liwanag na taglay ng tungkod. Liwanag na hindi kayang makita ng isang ordinaryong nilalang. Sa oras na masilaw ka sa liwanag na taglay ng tungkod ko, madali mo nang masusundan kung saan yun nakatago. Talasan mo lang ang pakiramdam mo at ang iyong paningin. Dahil sa oras na mapahamak ka, hindi ka na makakalabas ng buhay sa loob ng kuwebang yan. Parang may tinik na bumara sa lalamunan ni Apollo nang marinig ang huling sinabi ni Teryo. Maingat siyang pumasok sa madilim na bahagi ng kuweba habang paika-ika sa paghakbang at yakap ang kanyang saklay. Ilang hakbang pa lang ang ginawa niya ay naramdaman na niya ang bigat ng presensya sa loob ng kuweba. Mabaho ang singaw mula sa loob. Madilim na ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang siwang sa bukas na pintuan ng yungib. Habang tumatagal siya sa loob, ay nararamdaman niya ang takot sa kanyang dibdib. Lalo na, may mga beses na naririnig niya ang sitsit na parang maraming tao ang nasa paligid. Sa konting liwanag na kanyang nakikita, ay halos mapatalon siya sa sobrang gulat nang bumagsak sa kanyang harapan ang kalansay ng isang tao at nagkalat ang mga buto nito sa mabuhanging sahig ng kuweba. Diyos ko! Ano ba itong napasok mo? Tama pa ba to? Halos mapaigik sa sobrang sakit ng paa si Apollo dahil ilang minuto na siyang naghahanap sa kinaroroonan ng tungkod ay wala pa rin siyang makita. Hanggang sa napako ang kanyang paningin sa isang kristal na nakalubog sa dingding na bato ng kuweba. Nakatulong yon para makita ang buong sulok ng kuweba. Maya-maya pa ay naramdaman niyang parang uminit ang buong paligid. Bumaho rin ang singaw ng hangin na parabang nabubulok na laman. Kasunod ang huni ng sitsit sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang humarap para tignan ang nagmamay-ari ng malaking anino.
Muntik na mabitawan ni Apollo ang kanyang saklay nang makita ang nakangising nilalang na tila lumulutang ang ulo sa hangin, habang ang katawan nito ay punong-puno ng mga paa, katulad sa katawan ng alupihan. Magkakasunod na paglunok ng laway ang kanyang ginawa nang makipagtitigan siya sa mga mata ng halimaw. Naramdaman niya na parang susuka ito ng kung ano at hindi niya makapaniwalang lumabas sa bibig nito ang maraming alupihan. Ginamit niyang panglakad sa sahig ang kanyang saklay para makatawid sa mas mataas na bato. Kasabay ng kanyang pag-iwas at paghampas niya ng saklay sa batok ng taong alupihan. Hindi nito ininda ang ginawa niya. Sa halip, sumigaw ito ng buong lakas at nagpakawala naman ito ng malakas na hangin sa bibig. Natumba siya sa kanyang tinutungtungan habang hindi niya binibitiwan ang hawak niyang saklay. Pambihira naman, oo. Wala naman talagang katapos ang paghihirap to. Diyos ko, dito na yata ako mamamatay ah. Mukhang tutuparin na ninyo ang matagal ko nang hinihiling na mamatay ako ah. Pero sana, hindi naman sa nilalang na ito. Iwinasiwas ni Apollo ang hawak niyang saklay para hindi makalapit ang daan-daang mga alupihan. Bawat tamaan ng kanyang saklay ay pinupukpok niya yon ng dulo ng kanyang saklay, habang umaasa lamang siya sa kanyang kaliwang paa na nanginginig na rin dahil sa labis na takot. Bigla niyang naramdaman ang pagpulupot ng katawan ng taong alupihan sa kanyang bewang. Umangat ang kanyang paa sa sahig habang nilalapit siya nito sa muka ng aswang. Tila pinagmamasdan nito ang kanyang mga mata, kasunod ng pagsusuri nito sa buo niyang katawan. Hindi hinayaan ni Apollo na mapatay siya ng nilalang na yon. Buong lakas niyang kinagat ang katawan at binunot ang mga paa nito sa tagiliran. Nagawang sirain yun ng ngipin ni Apollo, kasunod ang pagpalo niya ng saklay sa katawan nito. Kaya naman, nabitiwan siya ng taong alupihan at bumagsak siya sa sahig. Pinilit niyang tumayo kahit nararamdaman niyang napaparelesa na ang kanyang katawan dahil sa lason ng paa ng alupihan. Napapapikit si Apollo nang makitang muling umatake sa kanya ang halimaw. Saktong paglapit nito ang pagmulat naman ng mga mata ni Apollo. Hindi niya alam kung ano ang nakita nito sa kanyang mga mata at bigla itong napayuko. Para siyang sinasamba nito. Hindi ito gumagalaw sa kinatatayuan at pinabalik ang mga iniluwan nitong alupian na nagmula sa katawan nito. Teka! Ano bang nangyayari? Nakita niya ang pag-ikot ng malahangin na liwanag sa paligid ng katawan ng alupihan. Kasunod ang pagkatunaw ng katawan ng nilalang. Lumitaw ang tungkod. Isang nagliliwanag na tungkod ang nakalutang sa hangin. Umiikot ito na parabang may nakabalot na kidlat. Kung ganun, ang taong alupihan ang tungkod at ito ang kanyang pagsubok. Pero bakit kaya tumingin muna siya sa aking mga mata bago siya nalusaw? Nakakunot ang noon ni Apollo na muling tumingin sa nakalutang na tungkod. Nilapitan niya ito at akma na sanang hahawakan nang bigla siyang tumalsik sa dingding ng kuweba. Tumama ang kanyang likod sa matulis na mga bato kaya nahirapan siyang tumayo. Nabitiwan din niya ang kanyang saklay kaya kailangan pa niyang gumapang papalapit sa nakalutang pa rin na tungkod. Hila ang kanyang mga paa dahil sa biglang naparalisa ang kaliwa niyang paa. Naluluwa ang mga mata na pinilit niyang inabot ang dulo ng tungkod. Sa pangalawang pagkakataon na humawak siya sa tungkod ay naramdaman naman niya ang pagkapaso sa kanyang kamay. Ayaw magpakuha ng tungkod sa akin ah. Hindi kaya wala naman talaga akong kakayahang magmay-ari nito. Kailangan ko pang subukan. Kahit isa pa. Inipon ni Apollo ang buo niyang lakas at napabuga pa ng hangin sa harap ng nakalutang na tungkod. Sumanib ang hangin na mula sa kanyang bibig papunta sa liwanag ng tungkod. Tila may malakas na puwersang humigop sa kanya. Nahawakan na niya ang tungkod. Buong lakas na kumalat ang liwanag sa loob ng yungib at alam niyang lumabas pa yon hanggang sa pintuan ng kuweba.
hindi niya matanggal ang tungkod sa kanyang mga kamay. Husayong dumikit. Kasabay ng paglutang niya sa ere ay inikot siya nito na parang isang buhawi. Paglapat ng kanyang mga paa sa sahig ng kuweba ay nagulat siya nang makitang hindi na siya pilay. Pantay na ang kanyang mga paa. Malakas din ang kanyang katawan na parang nawala ang mga sugat niya sa likod. Nagkulay luntian ang paligid at nagawa na niyang maihakbang ang kanyang mga paa. Naiiyak na napayakap siya sa tungkod na dala niya hanggang naglaho ang liwanag at naging isang ordinaryong kahoy ang tungkod. Yun ang pumalit sa kanyang saklay. Maingat siyang humakbang papalabas ng kuweba hanggang sa labas kung saan ay matyaga siyang hinihintay ni Teryo. Teryo! Teryo, nagawa ko! Nagtagumpay ako! Nakuha kong tungkod! Humalinghing muna si Teryo bago lumapit sa nakatayong si Apollo. Masaya itong nagpaikot-ikot ng takbo dahil sa wakas ay nagawa na niyang magkaroon ng paa. Halos hindi siya makapaniwala sa malaking himalang nangyari sa kanya. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Matutuwa ito kapag nalaman itong nakakalakad na siya. Hindi nga ako nagkamali. Ikaw lang pala ang makakakuha sa aking tungkod. Pero nagulat talaga ako kanina. Hindi ko alam na ang tungkod na to ay ang alupiyang nagbabantay sa sandata mo, Teryo. Sobrang hirap ng naranasan ko bago ko nakuha ang tungkod na yan. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit bigla siyang yumuko nang tumingin siya sa mga mata ko. Parang sinamba niya ako. Hindi ko alam kung paanong nangyari yun, Apollo. Kahit ako ay naguguluhan din sa pagkatao mo. Hindi ako makapaniwalang may taglay kang kapangyarihan kahit wala ka pang sandata. Sa palagay ko, may mga bagay pa tayong matutuklasan sa pagkatao mo. Baka naman isa akong aswang. Baka nakagat ako noon. Imposible, dahil iniharang ni Soren ang katawan niya para hindi ka malapitan ng mga kabaw. Teka, sandali lang. Akala ko ba kapag nakuha ko ng tungkod, ay babalik ka na sa dati? Dahil hindi pa tapos ang misyon, hindi pa na ibabalik ang mga naisumpang engkanto sa kaharian ng Simbar. Pagkatapos ng mga nangyaring ito sa akin, hindi na talaga ako mananakit ng mga kapwa ko nilalang sa kaharian namin. At hindi ko na rin pakikialaman ang buhay ng mga tao. Sobrang laki ng nagawa kong kasalanan. Dahil sa mga sinabi mo, magiging mabuti na rin akong tao na mangangalaga sa kalikasan. Ngayong nasa akin na ang tungkod, maibabalik na natin sila sa kaharian nyo. Simula pa lang ito ng laban, Apollo. Ang kapangyarihan ng tungkod ay protektahang kalaban sa pinuno ng mga aswang. Hindi nila malalaman na makapangyarihan ng iyong tungkod, pero ikaw, makikita mo ang totoong anyo ng aswang kahit na ito ay nagpapanggap na tao. Kaya madali mo silang mapapatay nang hindi nila namamalayan. Teka, sinabi mong nagpapanggap na tao? Hindi ko alam na may ganyang kakayahan ng kabaw. May kakayahan silang mamuhay na parang isang normal na tao, Apollo. Lalo na kapag gusto nilang lumapit sa taong nais nilang biktimahin. Kumakain din sila ng pagkain ng tao, pero mas uhaw sila sa dugo at laman ng tao. Hindi sila takot sa bawang o kahit na anong pangontra sa aswang, dahil hindi naman sila taga rito sa mundo ng mga tao. Takot ang kabaw sa liwanag ng tungkod, pero habang nasa normal na kahoy ang tungkod, hindi nila mararamdaman ang lakas ng kapangyarihan nito, lalo na kapag nasa anyong tao sila. Talaga palang hindi madaling matalo ang hari ng mga aswang. Parang gusto kong makita si Nanay at si Kuya Paulo ah. Mabuti pa nga, dahil natitiyak kong hinahanap ka na nila. Teka, bakit parang ang bilis naman yatang dumilim ng paligid? Hindi mo lang napansin na madilim dahil malinaw ang iyong paningin. Tara na, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Hindi na ibinaba ni Teryo ang huling bahagi ng katawan nito dahil mataas na tumalon si Apollo para makasakay sa likod ng kabayo.
Dala ang kanyang tungkod. Mabilis na tumakbo ang kabayo at sa isang iglap ay nagbago ang kulay nito. Ang dating kulay itim, ngayon ay kasing kulay ng gatas. Maputing-maputi ang balahibo at makintab ang katawan na parang nawala ang bumabalot na itim sa katawan ng kabayo. Teka! Paano nangyari nagpalit ng kulay ang balahibo mo, Teryo? Dahil kinilala ako ng aking tungkod sa paghingi ko ng tawad sa mga nagawa ko, ibinalik nila sa dati ang kulay ko. Natupad na ang unang misyon. 2 na lang ang misyon ang kailangan ko para muling makapasok sa kaharian. Umaasa ako sa tulong mo, Apollo. Ganon din ang paghingi ko ng tulong sa'yo, Teryo. Magkasama tayong lalaban sa kasamaan. Ilang saglit lang ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Tahimik ang paligid. Sabik na siyang ibalita sa kanyang ina na nakakalakad na siya. Habang si Teryo naman ay naiwan sa labas ng bakuran habang nakatago sa malaking katawan ng kahoy ng mangga. Naglakad siya papasok sa loob ng bahay pero nagulat siya sa boses ng kanyang kuya Paulo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag ka na magpapakita rito? Bakit ka pa umuwi dito, ha? Bakit ba, kuya? Bakit ba ang lupit-lupit mo sa akin? Saan mo ako gustong pumunta? Sa impyerno! Umalis ka na at wala kang karapatang tumira dito! Hindi nito napapansin na hindi nasaklay ang hawak ni Apollo. Kailangan pa rin niyang magpanggap sa kapatid na pilay siya, maging sa kanyang pangalawang ama. Tangkasan ang papasok sa silid ni Aling Sabel si Apollo nang biglang dakutin ng kanyang kapatid ang kanyang damit at inihagis siya hanggang sa labas ng bahay. Hindi siya nakaramdam ng sakit dahil imbis na matumba ay nagawa niyang tumambling at patayong bumagsak sa lupa. Nagtataka man si Paulo ay nagawa na nitong suntukin sa mukha si Apollo. Ni hindi siya natinag o gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa halip, pinigilan niya ang kamay nito na akma na sanang susuntok ulit sa mukha niya. Sa kanya pinilipit ang kamay ng kuya niya. Kaya naman napaluhod ito sa lupa dahil sa labis na sakit. Hindi niya binibitiwan ang kamao nito hanggang sa mapaluha na ito. Aray! Aray, bitiwan mo ang kamay ko! Nasasaktan ako, Apollo! Talaga masasaktan ka, kuya, kapag hindi mo itinigil ang pananakit mo sa akin. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang mga pananakit mo dahil kapatid kita, kuya kita. Inaasahan kong magtatanggol sa akin kapag may nananakit sa akin. Pero nung ginawa mo, ikaw pa nananakit sa akin. Ikaw pa ang sisira sa pagkatao ko. Apollo, bitiwan mo ang kamay ko, aray! Nakalang binitiwan ni Apollo ang kamay ng kanyang kuya Paulo. Nakangiwi ang mukha nito dahil sa sakit ng kamao. Nagtataka itong napatitig sa kanya, maging sa kanyang paa. Pero hindi pa rin ito nahahalata na iba na ang kilos ni Apollo. Mas nanaig dito ang galit para sa nakababatang kapatid. Kung hindi mo ako matatanggap na kapatid, hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Pero si nanay, kailangan ko siya at wala kang karapatang pagbawalan akong lumapit sa kanya. Talaga bang sinusubukan mo ko, ha, Apollo? Muling tumayo si Paulo at inatake nito ng suntok si Apollo, pero bawat pag-atake nito sa kanya ay naiiwasan niya na parabang hangin sa bilis. Kasabay ng pag-iwas ni Apollo kay Paulo, ang kontroladong suntok sa tiyan nito ang iginanti niya. Alam niyang hindi na isang ordinaryong lakas ang taglay niya, kaya sinikap pa rin niyang hindi masyadong masaktan ang kanyang kuya. Bumagsak sa lupa si Paulo. Sa kanya ito kinausap. Ikaw ang panganay, kuya. Ikaw ang nakakatanda. Kaya dapat marunong kang lumagay sa kalagayan mo. Gumawa ka na mabuti para irespeto kita. Mahal kita, kuya, dahil kapatid kita. Kaya kung hindi ka titigil sa ginagawa mo, hindi na rin kita ituturing na kapatid. Hayop ka! Kung makapagsalita ka, kala mo kung sino ka. Eh, ikaw naman ang pumatay kay tatay eh. Hindi ko siya pinatay. Pinatay siya ng mga aswang at alam ko ang lahat. Alam ko na rin na nandun ka ng mga oras na yun. Pero iniwan mo kami ni tatay, di ba? Sarili mo lang ang ligtas mo.
at naghanap ka ng masisisi. Huwag ka na magkunwari, kuya. May kasalanan ka rin dahil iniwan mo kami. Ilang taong kong itinago sa dibdib ko. Pero naaalala ko pa rin nung oras na iniwan mo ko. Pero sumusobra ka na. Hindi na tama itong ginagawa mo. Parang hindi mo ako kapatid kong ituring. Dala ng galit ay iniwan ni Apollo ang nakahigang kapatid. Nawala ang galit sa mukha ni Paulo at napahagulgul ito ng iyak habang nakasubsob ang muka sa palad. Habang si Apollo ay tinungo ang silid ng ina, ngunit nakaramdam siya ng kaba nang napansin niya na tahimik ang loob ng silid. Dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina ng kwarto, subalit wala ang kanyang ina roon. Bumalik siya sa labas ng bahay, kung saan ay nakita niyang nakatayo na ang kanyang kuya habang pinipispisan ang narumihang damit. Nasaan si nanay, kuya? Nasaan si nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Wala si nanay sa kwarto niya. Huwag mong sabihin hindi mo alam kung nasaan si nanay. Tanungin mo si Tio Ben. Hindi ko alam kung saan nagpunta si nanay. Ikaw kasalanan mo kapag umalis si nanay. Paniguradong hinahanap ka niya sa pinagpastulan mo ng kabayo. Ano? Hindi siya dapat pumunta sa gubat ng mag-isa. Hindi yun pupunta sa gubat ng mag-isa. Kung nakita ka niya kaagad, baka isinama niya si Tio Ben. Pambihira ka ring anak, no? Hindi ka man lang nag-aalala para kay nanay. Bakit ako mag-aalala? May kasama naman yun. Isa pa, kasalanan niya. Alam naman niyang gabi na pero umalis pa rin siya para hanapin ka. Ikaw ang dapat na mag-alala dahil kapag may nangyaring masama kay nanay, talagang mapapatay na kita. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Apollo nang marinig ang sinabi ng kanyang kuya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa buong paligid, subalit puro kadiliman lang ang nakikita niya. Hindi na siya mapakali. Hindi na niya maintindihan ang nararamdamang takot, lalo na nang mahagip ng kanyang mga mata ang lalaking papalapit sa kanilang kinaroroonan. Humigpit ang kapit niya sa kanyang tungkod dahil ang nakikita niyang nilalang ay ang kanyang Tio Ben, isang nakakatakot na nilalang na merong dalawang sungay. May hawak itong tungkod na parang gawa sa isang baging. Kasunod ang malakas na paghalinghing ng kabayo sa labas ng bakuran. Tama si Teryo. Makikita niya na ang mga nilalang na nag-aanyong tao. Nagkunwari siyang hindi niya nakikita ang totoong itsura ng kanyang Tio Ben. Naluluwa ang kanyang mga matang pigil ang galit. Wala ang kanyang ina. Hindi nito kasama at malakas ang kutob niyang may ginawa na itong masama sa kanyang ina. Tio Ben, nasan po si nanay? Hayop ka! Pagkatapos mong hindi umuwi ng maaga, magtatanong ka kung nasan ang nanay mo. Umalis siya mag-isa. Hinanap ka ron sa gubat. Hindi totoo yan. Hindi nawawala si nanay. Ilabas mo siya. Nasan si nanay? Hindi ko nga alam. Hinanap ko rin siya. Bakit ba nagkakaganyan ka, ha? Kung talaga nag-aalala ka para sa nanay mo, hanapin mo. Hindi yung ako lang ang naghahanap sa kanya. Halos bumaon ang kuko ni Apollo sa kanyang palad sa pagtitimpi na wag suntukin ang halimaw. Malinaw niyang nakikita ang tunay nitong itsura kahit pa nasa katauhan nito ni Mang Ben. Matagal na pala nilang kasama ang hari ng mga kabaw. Kaya pala pinatay nito ang kanyang ama para makasama nito ang kanyang ina. Lahat ay bumalik sa isip ni Apollo. Ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ni Mang Ben ang kanyang ama ay dahil sa pagmamahal nito sa kanyang ina. Humalinghing ng matagal si Teryo at iniangat nito ang unahang paa. Alam nitong ang hari ay nasa kanyang harapan. Nag-aalala itong baka hindi siya makapagpigil at maipakita sa lalaki ang tunay niyang kapangyarihan. Mga buwisit! Uuwi rin yun kapag walang nahanap na anak. Tumabi ka nga! Umalis ka na sa harapan ko. Magsama-sama kayong mga walang hiya. Nilampasan lang ni Mang Ben si Apollo na nanginginig ang katawan dahil sa labis na galit. Nahabol niya ito ng tingin hanggang sa pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay. Pero nagulat siya nang bigla niyang naramdaman ang kamao ni Paulo sa kanyang muka. Ngunit nabaling lang ang kanyang muka sa ibang direksyon at nasaktan ng kapatid sa pagkakasuntok sa kanya. Nagtataka itong napatingin sa kanya na para bang
napansin na nito na may nagbago sa kanya. Sandali! Papanong? Itinulak siya ni Paulo habang nakatingin sa kanyang mga paa. Nakita nito na naitutungtong na niya sa lupa ang kanyang pilay na paa. Nanlalaki ang mga mata nitong napatitig sa kanya, kasabay ng paglapit ng kabayong si Teryo. Nakakalakad ka na? Paanong nangyari yun? Mahabang kwento, kuya. Ang mahalaga ngayon ay mahanap natin muna si nanay. Pero teka, naguguluhan ako eh. Wala nang pero-pero, kuya. Hanapin na natin si nanay. Nasa panganib siya. Hindi tao ang kasama natin si Mang Ben. Maniwala ka sa akin. Malakas ang kutob kung alam niya kung nasan si nanay. Anong pinagsasasabi mo, Apollo? Paanong hindi tao? Kuya, makinig ka sa akin. Siya ang hari ng mga aswang na kabaw. Isinumpa siya ng kanilang mundo, kaya naririto siya sa lugar natin. Kumukuha siya ng enerhiya sa mga buntis at babaeng may malilinis at musilak na puso. Si nanay, kasama siya sa susunod na bibiktimahin. Hoy, anong pinag-uusapan nyo, ha? Tatayo na lang ba kayo dyan? Hindi nyo hahanapin ang nanay nyo? Pwes, ako ang hahanap sa kanya. Hindi ako susuko hanggat hindi ko siya nakikita. Oh, narito palang kabayo eh. Itali nyo na yan at nakahanap na ako ng bibili dyan. Kukunin na lang yan bukas. Hindi sila sumagot. Nakatingin lang sila sa nagsasalitang si Mang Ben. Kumunot ang noo nito na iniwan silang nakatingin habang habol ng tanaw ang lalaki. Nakita mo ba, Apollo? Hindi siya halimaw. Mahal niya si nanay. Narinig mo ba mga sinabi niya? Sabihin mo sa kanya, Apollo, na humawak sa kamay mo at makikita niya ang totoong itsura ng lalaking yon. Kaya lang, baka matakot siya at lalong masira ang naiisip kong plano. Kuya, pagmasdan mo maigi si Mang Ben, ha? At hawakan mo ang kamay ko. Ano ba sinasabi mo? Kuya, bilisan mo, sumunod ka na lang. Dahan-dahang umawak sa kamay niya si Paulo at tumingin sa naglalakad na si Mang Ben. Ganun na lamang kabilis ang pagbitaw ni Paulo sa kanyang kamay at napaupo pa ito sa lupa dahil sa labis na takot. Nanginginig ang katawan nitong sunod-sunod ang paglunok ng laway habang nakatingin sa nakalayo ng si Mang Ben. Diyos ko! Paano nangyari yun, Apollo? Bakit siya may mga sungay? At apat ang paa niya? Para siyang tikbalang, ngunit hindi kabayo, kundi isang kalabaw. Tama ka, kuya. Dahil siya nga ang hari ng kabaw, ang mga isinumpang mga engkanto. Sila ang katumbas ng mga demonyo sa lupa natin. Kaya kailangan nating mailigtas si nanay. Nasa panganib siya. Paano natin gagawin yon? Saka, saan galing ang kapangyarihan mong makita ang mga nilalang na nagpapanggap na tao? Dito, kuya. Sa hawak ko na to. Isa itong tungkod na hawak ng isang makapangyarihang tikbalang na nagbabantay sa lagusan at kulungan. Ipinahiram niya ito sa akin. Kapalit ng tulong ko rin sa kanya para makabalik siya sa kanyang dating anyo. Sumakay na kayo sa likod ko at susundan natin siya hanggat hindi pa siya nagpapalit ng anyo. Sige na, wala nang oras. Kailangan mahanap natin ang nanay niyo. Mabilis na sumakay ang magkapatid sa likod ni Teryo. Saka mabilis na tumakbo papasok sa kagubatan. Habang si Apollo naman ay panay ang linga sa paligid. Itaas mo ang tungkod, Apollo, at makikita natin ang daan na nilakaran ni Ben para makasunod tayo sa yabag ng kanyang paa. Ilang minuto ang lumipas. Nang makita niya ang liwanag mula sa tungkod, ay lumitaw ang yabag ng paa ni Mang Ben sa lupa. Papunta yun sa lugar kung saan ay naroon ang lagusan. Ito na nga ba ang sinasabi ko? At balak na nilang alayan ng buhay ng tao ang lagusan para makapasok sila ng hindi namamalayan ng aming haring kalikasan. Dito tayo maghintay. Magmasid na muna tayo sa gagawin nila. Bumaba sa kabayo si Apollo. Ganon din si Paulo na walang imik na nakatingin sa maraming tao na nakapalibot sa lagusan. Para kay Apollo, lahat ay mga halimaw na ang tingin niya. Pero nang magbago ang mga anyo nito bilang isang mga taong kalabaw, ay iba pa rin ang taglay nitong mga itsura. Mas nakakatakot ang kanilang mga ngipin. Ang sungay ay mahahaba na anumang oras kapag ginamit ay kayang bumutas ng katawan ng tao.
Nanlaki ang mga mata ni Apollo nang bumalot ang liwanag sa katawan ni Mang Ben. Lumitaw ang malaapoy nitong tungkod at nagulat siya nang bigla siyang higupin ng tungkod nito, papalapit sa kinaroroonan ng haring si Mang Ben. Hindi siya makagalaw habang lumulutang siya sa hangin. Apollo! Hayop ka! Bitiwan mo ang kapatid ko! Umalis ka na, kuya! Iligtas mo ang sarili mo! Hindi kita hayaang patayin ng halimaw na yan! Nasaan ang nanay namin? Ilabas mo siya! Demonyo ka! Hindi nila makikita ang nanay niyo kahit kailan dahil sa akin na siya. Hindi na kayo makikilala bilang anak niya. Isasama ko na siya sa mundo namin. Pero bago yun, papatayin ko na muna kayong dalawa. Nagpupumiglas si Apollo. Napapasok siya sa init na taglay ng tungkod ni Mang Ben habang ang liwanag nun ay nakapulupot sa kanyang leeg. Lalong humihigpit ang pagkakasakal nun sa kanya. Bitiwan mo si Apollo! Bitiwan mo siya! Halip na sumunod sa kabayo ay nagulat si Mang Ben at mas lalong lumakas ang tawa. Nang mapagmasdan nito ang anyo ni Teryo, tuwang-tuwa ito na mas lalong hinigpitan ang pagkakasakal sa leeg ni Apollo. Hindi siya makagalaw dahil malakas din ang taglay na kapangyarihan ni Mang Ben. Ang mga alagad nito ay lumapit sa mga nakatayong si Paulo at Teryo. Sinugod ng mga kalaban ang nakatayong si Paulo at kitang-kita niya kung paanong tapakan ng mga paa ng taong kalabaw ang katawan ng kanyang kuya. Hayop ka! Magbabayad ka, demonyo ka! Wala ka nang magagawa. Isasama namin kayo sa mga biyag na iaalay namin para bumukas ang lagusan. Ngayong natagpuan ko na rin ang tikbalang na matagal ko nang hinahanap. Matagal ko na pala siyang nakakasama. Hindi ko naramdaman ang presensya niya. Sana pala, nagduda na ako nung unang nalaman kong nakakausap mo ang kabayo. Pero ngayon wala na. Wala nang makakaligtas sa akin. Inihagis si Apollo sa damuhan ng kapangyarihan ni Mang Ben. Naramdaman niya ang pagtama ng kanyang katawan sa katawan ni Teryo na nakikipaglaban sa mga aswang na kabaw. Tumayo siya at nilapitan niya ang walang malay na si Paulo. Kuya, gumising ka, Kuya Paulo! Ililigtas pa natin si nanay! Gumising ka! Kuya! Nawalan lang siya ng malay, Apollo. Tulungan mo kung buhatin siya. Bilisan mo habang hindi pa nakakalapit ang mga alagad ni Ben. Dadaling ko si Paulo sa ligtas na lugar. Binuhat ni Apollo si Paulo at isinakay sa kabayo. Saka ito mabilis na tumakbo, papalayo. Naiwan siyang humarap sa nakatayong si Mang Ben. Panay ang halakak nito ng tawa nang makita ang galit sa mga mata ni Apollo. Hindi ko akalain na makukuha mong tungkod ng tikbalang. Wala kong kaalam-alam na nasa paligid ko lamang pala ang sisira sa aking mga plano. Kapag napunta sa akin ang tungkod na yan, ako na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa aming kaharian, pati na sa mundo ng mga tao. Ha! Bumalik ka na sa tunay mo mundo, sa lupang pinaggalingan mo, at manatili ka na sa impyerno kasama ng mga halimaw mong alagad. Ilabas mo si nanay. Kapag may nangyaring masama sa kanya, pagpipira-pirasuin ko laman mong hayop ka. Yun ay kung mababawi niyo pa sa akin ang nanay niyo. Dahil dito pa lang, sisiguraduhin ko mapapatay ko muna kayo bago niyo makuha si Isabel. Kung mismo ang dudurog sa katawan mo, wala ka na magagawa kundi panoorin kung paano kung unti-unting ginugunaw ang mundo niyong mga tao. Hindi! Diyos lamang may karapatang gumunaw sa mundo. Pero ang kampo ng kadilimang kagaya mo, wala kang karapatang manggulo sa mundo namin mga tao. Mababawi ko si nanay at ibabalik kita sa kulungan na nararapat para sa'yo. Sa mundo ng mga kauri mong demonyo. Ito na ang katapusan mo! Ha! Itinutok ni Apollo ang kanyang tungkod sa nakatayong si Mang Ben. Lumabas ang malabuhawing hangin at tinumbok nito ang kalaban. Pero nakontra yun ng tungkod na apoy ni Mang Ben. Nagpang-abot yun sa gitna nilang dalawa, habang ang mga alagad nito ay dahan-dahang lumalapit sa kanya ayon sa utos ng hari ng mga aswang. Sa malakas na liwanag na nagmumula sa kanilang mga kapangyarihan,
Nagmistulang dala nila ang kidlat dahil sa pagkalat ng liwanag sa paligid. Kahit ang naglalaban lang ay ang kanilang mga kapangyarihan, ay nararamdaman pa rin ni Apollo ang mainit na epekto ng kapangyarihan ni Mang Ben. Unti-unti na siyang nangihina at napapaluhod sa lupa. Hindi ako magpapatalo sa iyong demonyo ka! Pinatay mo ang tatay ko! Ngayon naman, ang nanay ko! Pilit na tumayo si Apollo habang naluluwa sa sakit. Hindi niya inaalis ang paningin sa halimaw na nakikipaglaban sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya alam kung bakit parang mas malakas ang kapangyarihan ng hari ng kadiliman kesa sa iniingatang tungkod ng tikbalang. Nararamdaman niyang matatalo na siya sa laban habang nakikita niyang umaapoy at nagliliyab na rin ang mga mata ni Mang Ben. Nakangisi itong hindi man lang naaapektuhan sa kanyang kapangyarihan. Sinasabi ko naman sa'yo na hindi mo ko kaya. Sa dami ng mga batang napatay ko at mga babaeng birhen na hinigop ng tungkod ko, habang nananatili ako sa mundo nyo, lumalakas ang kapangyarihan ko. Kaya sumuko ka na. Ibigay mo na sa akin ang tungkod at ibabalik ko sa'yo ang nanay mo. Hindi! Hindi ka magtatagumpay! Kahit pilitang labanan ni Apollo ang kapangyarihan ni Mang Ben, ay ang katawan na niya ang sumuko. Naramdaman niya ang pagtama ng apoy sa kanyang tiyan at lumipad siya pasadsad at bumagsak sa lupa habang umuusok ang kanyang damit dahil sa tama ng apoy sa kanyang katawan. Nasunog ang kanyang balat at masakit na masakit ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya nabitiwan ang tungkod. Nanginginig ang kanyang kamay na itinukod ang tungkod sa lupa. Naluluwa siya sa galit dahil natalo siya sa una nilang paghaharap. Saktong pagdating ng kabayong si Terio, kasama si Paulo na agad na lumapit sa kanya. Apollo, ano nangyari sa'yo? Diyos ko, may tama ka sa tiyan. Terio, tulungan natin si Apollo. Hindi na kayo makakaalis. Sige mga alagad ko, atakihin sila at wala kayong ititirang buhay. Patayin silang lahat! Sabay-sabay na umatake sa kanila ang 5 mga aswang na kabaw, habang ang 5 pang aswang kabaw ay sumama sa umalis na si Mang Ben. Nagulat si Apollo nang sumugod si Paulo sa mga kalaban, kahit wala itong armas. Nanlalaki ang kanyang mga mata, na tila lumulutang ito sa hangin habang nakikipaglaban. Ganon din si Terio, na abala sa pakikipagpambuno sa mga taong kalabaw. Nakita niyang isa-isang bumagsak sa lupa ang mga kalaban. Nilapitan niya ang mga ito at itinarak sa tiyan ng kalaban ang kanyang tungkod. Natunaw ang mga ito sa kanyang kapangyarihan hanggang sa natira na lamang ay ang mga kalansay nitong mga katawan. Pundan natin si Ben. Natitiyak kung pupuntahan niya ang iyong ina. Masyado malakas ang kapangyarihan niya, Terio. Natalo ako. Hindi pa lubos na lumalabas ang kapangyarihan ng tungkod. Kapag kinilala ka ng iyong kapangyarihan, matatanggal mo sa kanila ang kanilang mga lakas at ibabalik sa dati nilang anyo hanggang sa maikulong silang pabalik sa aming kaharian. Pero ang kailangan natin ay mahanap kung saan nila itinago ang iyong ina. Sumakay na kayo sa likod ko. Bilisan niyo! Wala nang ang inaksayang oras ang magkapatid. Mabilis silang sumampa sa likod ng kabayo. Mabilis din ang takbo nito na parang hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa nito. Hanggang sa tumigil sila sa lugar kung saan siya unang dinala ni Terio. Bumaba siya sa lupa at inilinga ang kanilang paningin sa paligid. Nakita nilang nakatayo sa unahang daan si Mang Ben na parabang hinihintay talaga silang dumating. Mula sa taas nito ay kitang-kita nila ang kanilang ina na nakalutang dahil sa pagkakagapos ng 2 nitong kamay sa tigkabilaang mga puno. Pinahirapan ang kanilang ina habang wala itong malay. Anong ginawa mo sa nanay namin, hayop ka? Mapapatay kita! Nay! Itinaas ni Mang Ben ang kamay nito at sumenya sa mga alagad nito para sugurin sila, at dahil sa galit ni Apollo, hinarap niya ang mga kalaban. Bawat bitaw niya ng tungkod ay tumatama yon sa katawan ng mga aswang na kabaw. Kasunod ang paghampas niya sa ulo ng mga ito. Natunaw ang katawan ng mga kalaban hanggang sa mawala ang mga ito sa kanilang paningin.
Hindi pa man nakakabawi ng lakas si Apollo, ay inatake na siya ng tungkod ni Mang Ben. Kinontra niya yon ng kanyang kapangyarihan, habang sina Teryo at Paulo ay abalang nakikipaglaban sa ibang mga aswang na kabaw. Unti-unti siyang napapaluhod sa lupa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at malakas na nilabanan ang kapangyarihan ng hari ng mga aswang. Isang hagupit ang ginawa niya at tinamaan niya ito sa katawan. Humampas sa tiyan nito ang liwanag na nagmumula sa kanyang tungkod. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nakahiga si Mang Ben sa lupa habang hindi makagalaw. Mabilis niya itong nilapitan. Isang malakas na paghampas ang ginawa sa katawan ni Mang Ben. Gumanti ito ng pag-atake sa kanya at mabilis na nakatayo, pero isang malakas na pagtama ng liwanag na may kasamang tubig ang tumama sa apoy na kapangyarihan nito. Sinundan niya ng tingin ang pinagmumulan ng kapangyarihang tubig. Tumigil ang lahat habang ang mga mata ay nakatingin sa nakalutang na babaeng nagliliwanag ang katawan. Natanggal ang gapos nito sa mga kamay. Napaluwa si Apollo, maging si Paulo ay hindi makapagsalita sa nilalang na nasa kanilang harapan. Diyos ko! Mahal naming diwatang si Aguada! Natagpuan na natin siya, Apollo! Si Diwatang Aguada ang aming ina? Paano nangyari yun? Paano siya ang aming ina? Hindi maaari ito. Kung ganun, bumalik na ang kapangyarihan mo, Aguada. At ikaw pala si Isabel. Ikaw ang diwatang matagal ko nang hinahanap. Ang nakuha ng anak ko ang tungkod, bumalik na ang lahat sa akin, pati ang kapangyarihan ko. Kaya ibabalik ko sa dati ang mga halimaw na gumagambala sa mundo ng mga tao at nagpapahirap sa karamihan. 20 taon na akong naparusahan dahil sa maling desisyon ko. Hindi maaaring mangyari to. Mamamatay na muna ako bago niyo ko ibalik sa kaharian natin. Minahal kita, kaya sumama ka na lang sa akin. Tayo ang bagay. Tayo ang nararapat para sa isa't isa. Di ba ka talaga magmahal, Ben? Sakin ka para sa kapangyarihan ng tungkod. Hindi tayo bagay dahil masama ka. Papatayin mo rin ako para sa kapangyarihan ng tungkod mo. Hindi mo ako totoong minahal. Kaya ito ang nararapat sa'yo! Mabilis na tumayo si Mang Ben at inatake ng tungkod nito ang kanyang ina na unti-unting bumababa sa lupa. Dala ng matinding pag-aalala, sama-sama nilang pinutrektahan ang kanilang ina at pinagtulungan nilang atakihin ito. Kaya pala si Paulo ay biglang nagkaroon ng pambihirang kakayahan dahil yun sa dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Napasigaw sa sobrang sakit si Mang Ben nang tumama sa katawan nito ang pinagsamang hangin at tubig na kapangyarihan nila. Binalot ng liwanag ang buong katawan ni Mang Ben. Umangat ang katawan nito sa lupa hanggang sa bumagsak itong nakaluhod. Bilang isang kulay itim na tikbalang, tumambad sa kanilang paningin ang nalusaw na tungkod nito at naglaho ang apoy sa mga mata nito. Isang mahinang tikbalang na walang lakas para tumayo. Natalo nila ito at sa isang kumpas ng mga kamay ni Aling Isabel, bumukas ang lagusan at dahan-dahang nawala sa kanilang paningin si Mang Ben. Indikasyon yun na naibalik na sa kulungan ang haring si Solomon o si Mang Ben. Samantalang si Teryo naman ay lumutang sa hangin at binalutan ng kulay berding liwanag ang katawan. Lumitaw ang totoo nitong itsura, sa kadahan-dahang lumapat sa lupa. Yumuko ito sa harap ni Aling Isabel, habang sina Apollo at Paulo ay nakatingin lamang sa gwapong tikbalang. Matulis ang tenga nito at singkit ang mga mata. Ang kulay ng mga mata nito ay asul. Lumapit si Teryo kay Apollo at yumuko rin. Maraming salamat, Apollo, sa pagkakaligtas mo sa akin mula sa sumpa. Ang bihira! Ang pogi mo pala! Sayang at naging tikbalang ka. Kaya naman pala naging mapagmataas ka sa iba dahil angat ka sa kanilang mga itsura. Pero sana, matuto tayong makontento sa ating itsura. Maging sa ating mga katangian. Heto, ibabalik ko na sa iyo ang tungkod mo. Iniabot ni Apollo ang tungkod sa kaibigan. Tinanggap naman yun ni Teryo at hinubad nito ang suot na kwintas. Isinuot yun sa leeg ni Apollo.
Yan ang gantimpala ko para sa iyo. Ang ibalik ang kakayahan mong makapaglakad. Dati ka nang may sapat na kapangyarihan, kayong dalawa ng Kuya Paulo mo, dahil may dugo kayong diwata. Kaya siguro pinagtagpo tayo ng tadhana upang makilala natin ang isa't isa. Ingatan mo ang mutya ng tungkod ng tikbalang. Sa ngayon, isang bato lang yan. Subalit may taglay ding kapangyarihan. Magpapaalam na ako, kaibigan, para makabalik na rin ako sa pamilya ko. Maraming salamat sa iyo. Tila naging hangin si Teryo nang maglaho ito sa kanilang harapan. Kasunod naman ang paglapit sa kanila ni Diwatang Aguada. Mga anak. Nay, iiwan mo na ba kami? Babalik na po ba kayo sa mundo nyo? Nay, wag po kayong umalis. Wag niyo po kaming iwan. Hindi ako aalis, mga anak. Tapos na ang misyon ko sa mundo namin. Nakabalik na rin si Teryo. Ang misyon ko naman ang dapat kong tapusin. Ang maging nanay ninyo. Bumalik na sa anyong tao si Aling Sabel. Halos malunod sa sobrang tuwa ang magkapatid nang yakapin sila ng mahigpit ng kanilang inang, si Diwatang Aguada. Hindi sila makapaniwalang pwede palang mabuhay ang mga diwata sa mundo ng mga tao at magkaroon ng buhay na katulad sa normal na pamilya. Kasama sa naging parusa ko, ang naging pagmamahal ko sa inyong ama. Kaya hindi ko yun pinagsisihan, kahit bawal yun sa aming mundo. Itong kapangyarihang tinataglay ko ay mananatiling nasa dugo natin. Naglaho ang liwanag na bumabalot sa kanilang napakagandang ina. Naging isang ordinaryong babae ito na halos maiyak sa sobrang saya. Nay, baka maparusahan po kayo ng Haring Kalikasan kapag nanatili ka po sa mundo namin. Hindi yun mangyayari, anak. Dahil magagampanan ko pa rin ang pagmamahal ko sa kalikasan kahit ako ay nandito sa mundo ng mga tao. Patawarin niyo po ako, Nay. Patawarin mo rin ako, Apollo. Sa kabila ng kasalanang nagawa ko sa iyo, mas nangibabaw pa rin ang pagiging magkapatid natin. Magkakasamang mag-iina na tinahak ang daan pauwi. Habang papalayo sa lagusan, ay napasulyap si Apollo sa pintuan ng kaharian ng Sinbar. Wala na ang magandang tanawin. Naging isang malaking puno yun ng balete. May nakalaylay na baging at maririnig ang huni ng mga ibon. Sa kasalukuyan ay walang nakakaalam kung ano ang totoong pagkatao ng mag-iinang Sinbar o mga nilalang na may lahing immortal. Kahit na makapangyarihan sila, nanatili ang kabutihan sa kanilang mga puso. Sila ang tagapagbantay sa lagusan ng Sinbar. Patunay lamang na walang maibubungang maganda ang pagtatanim ng kasamaan sa kapwa. Sa halip ay magdudulot lamang yun ng kaguluhan at kaparusahang nararapat sa kanilang mga kasalanan. Palagahan ang bawat nilalang at bigyang karapatang mabuhay ng payapa. Panatilihin ang pagmamahal, lalo na sa iyong kapatid. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po, ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi ko po masa-shoutout ngayon. Pero sa mga susunod pong kwento, ay pipilitin ko pong maibigay na po ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Heto na po. Shoutout po kay Beverly Refil. Shoutout po kay Bernardita de la Cruz. Shoutout po Arnold Salazar. Shoutout po Beverly Carbajosa. Shoutout po Bruce Anthony Samonte. Shoutout po Ramil Fariolin. Shoutout po Crisilin Cabingon. Shoutout po Crispulo Dayaan 2737. Shoutout po kay Jerome Monda. Shoutout po Turta Talong. Shoutout po Angelo Dizon. Shoutout po kay Megan Mostoles. Shoutout po kay @Loosely5692. Shoutout po Jeffrey Zamora. Shoutout po Alvin Arpon. Shoutout po kay Alvin Arpon na taga Pagbilao, Quezon. Shoutout po
Ruby Caballero. Shoutout po kay Alma Naong. Shoutout po kay Rowena Enriquez. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.